Hello! Magandang gabi po! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Meron akong client na nagpa-assist sa akin, nagpagawa ng kanyang financial statements. So, i-share ko sa inyo sa mga members ng Tax Tutorials for MSME. Thank you, Ma'am Cherry, sa pag-trust sa Tax Tutorials for MSME na gumawa ng iyong financial statements for this year from January 1 to April 30, 2024. Nag-aaral kasi si ma'am, kaya kailangan niyang mag-present ng kanyang financial statements. So, nag-umpisa yung discussion namin dito sa assets, liabilities, and capital. Ito yung accounting equation na ang assets, for example, meron tayong assets na 100,000. Assets is equal to liabilities and capital. Other term ng capital is owner's equity. So, ito, assets is equal to the sum of liabilities and owner's equity. So, okay. So, ang gagawin ko ay working paper. Para hindi tayo mahirapan na gumawa ng financial statements, pwede natin gamitin itong working paper. Lagi siyang balanse. So, for the year 2024, beginning balance ng ating entrepreneur, January 1, 2024. Ito ay based sa financial statements noong 2023. So, meron siyang cash na 110,000, inventory na 128,940. Ang inventory natin ay based yan sa sa quantity, unit cost ng ating product. Okay. Yan. Noong January 1, yan yung mga products on hand. So, may quantity, unit cost, and amount. Dapat ito pong beginning inventory ay kukunin sa December 31 na inventory list. Yung sinasabi natin sa BIR na ang deadline ay January 30, 2024 for the year ended December 31, 2023. So, okay na. Punta tayo sa working paper ko ulit. Meron siyang deposit for rental na 7,522 kasi si ma'am nagre-rent siya ng pwesto sa palengke. Meron siyang equipment. Ang ating equipment ay delivery vehicle, motor, and printer. So, depreciated na siya for the year 2023. Kaya meron tayong accumulated depreciation na 8,680. Okay. So, equipment, yan yung value, historical figure, at cost ng equipment. Total na ng motor at saka ng printer. Less accumulated depreciation. So, ito, pag tinotal natin, yung total assets natin is 336,382. So, equal siya dapat sa ating capital. Kaya ko nilagay na negative to check kung balanse yung ating equation. Okay. So, balance na siya. Ito po yung ating mga transactions for the year 2024. For the month of January, meron siyang sales, cash sales na 119,690. For February, 105,820.
March, 134,110. For the month of April, 131,914. So, total, so hindi siya first quarter, no? Ang tawag natin dito, 4 months operation, total na lang. Kasi yung first quarter natin is January to March only. Ito 4 months. Kasi gagamitin natin to as historical data for projection. So, ang entry natin for cash sales ay debit to cash and credit to sales or revenues. So, equal dapat yan siya sa ating accounting equation. Balanse siya. Kapag hindi balanse, magkakaroon siya ng figure dito. So, balanse yan siya. Dito naman tayo sa disbursements. O, teka. Ito palang cash receipts natin, makikita ito sa cash receipts journal. So, naka-manual books ang ating entrepreneur. So, nilipat ko lang dito sa working paper ko yung kanyang sales. So, sa disbursements niya, meron naman siyang manual books, ang cash disbursement book. So, for the year, for the month of January, total na ito ng kanyang columnar. So, for the month of January, meron siyang purchases na 530. Rent expense, yung kanyang rental sa palengke, 3,261.50 centavos. Taxes and licenses, dito po yung mga binayad sa BIR, 500 pesos. Nagbayad pa siya ng 0605 bago lumabas ang ease of paying taxes na inalis na yung 500 pesos. Tapos nagbayad siya ng business permit sa City Hall. Yan na lahat. Basta payments to government, pwede dito ilagay sa taxes and licenses except for penalties. Penalties ng BIR for late filing, hindi po pwede dyan. Then, transportation. Bakit may centavos ito? Sige lang. Ano yata to eh. Ginamit nila for transportation. Yan lang yatang pinagas niya. Pero dapat dun sa fuel and oil, no? Pero okay lang. Maliit lang naman. So, total na ng light, water, telephone, and internet. Light, water, telephone, and internet. Okay. Communication, pwede. So, pinagsama-sama na dyan, kasi naka-columnar naman. Fuel and oil. Ginagamit nila yung sasakyan ng motor for deliveries. Then, drawing. Wala tayong drawing. Repairs and maintenance. Ito palang repairs and maintenance ay supplies ito. Ito yung supplies. Expense. Salaries, yung mga on-call lang yung kanyang mga helpers. So, wala pa talagang income, ang malaking income yung negosyo. Kaya, sila munang mag-asawa ang nagtatrabaho. So, para sa kanilang mga personal expenses, sa kanilang mga pagkain, ito na lang yung winidraw nila sa business. Nilagay ko na lang siya sa April. Lahat. Total na lang. Depreciation expense. Sa April na tayo Contribution sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Naka-declare si husband kasi na employee. No. So, sa BIR, hindi pa naka-declare sa 1601C. Kaya hindi pa tayo nag-declare dito ng salaries. Correct na lang natin sa susunod.
kung anong declaration doon sa 1601C. Kasi nito lang siya nagpa-update ng 1601C. Kasi bago tayo mag-declare ng salaries dito, pag sa BIR ha, sa itemized deduction, kailangan meron tayong 1601C. Kung gumagamit tayo ng itemized deduction, dapat lahat to supported ng mga sales invoices and accounting records, katulad ng mga transpo, pero ding vouchers, petty cash vouchers. So, for the month of February, March, and April, sinamarize na natin yung kanyang transactions. Meron tayong binayaran na percentage tax, kaya meron dito. Percentage tax noong first quarter, noong March. Tapos binayaran natin noong April. Okay. Meron tayong purchases. Itong purchases kasi, kailangan natin ito sa pag-compute natin ng cost of goods sold. Tsaka itong freight in. Mamaya, yung mga expenses, kailangan natin sa income statement. So, take note naman dito sa ating working paper, ang entry natin for purchases and expenses is debit to purchases, freight in, and expenses. So, ang credit niya ay cash. Kaya naka-negative ang cash. Dahil deduction siya sa ating cash position. Okay? So, kunin na natin yung ating ending balance. Beginning balance ng cash ay 110,000. I-add yung cash receipts na 491,534. Less yung disbursements natin. So, parang ito na yung ledger natin eh. Kailang nakakompress lang siya sa isang working paper para mas mabilis. Pero dun sa ating books, meron tayo dapat ledger. Para lang mas mapakita ko dito na balance lagi siya. Meron siyang debit and credit. Doon kasi sa ledger, madaming accounts na isa-summarize at kukunin. So, may ending balance na tayo ng cash, 67,595. Ang inventory natin, beginning. So, pag sa ending inventory na, dito sa pag-compute natin, punta tayo sa cost of goods sold. As of April 30, nasusundan po ba? As of April 30, meron tayong inventory. Nandito yung quantity, unit cost, and amount. Ito yung kanyang mga products, naka-itemized din. Okay. Total is 178,780. Ito yung magiging inventory natin, ending inventory. So, pag nag-compute tayo ng cost of goods sold, kailangan nating matutong mag-compute ng cost of goods sold, lalo na kung ang gamit nating graduated income tax rate ay graduated income tax rate. Ganun din sa mga BMBE. Gumagamit ng graduated income tax rate with itemized deduction at kailangan nating mag-prepare ng financial statements. Yun lang, ang kagandahan dahil kahit more than 250,000 yung ating net income, wala tayong income tax due. So, ito, beginning inventory, makikita dun sa aking working paper, inventory beginning, 128,940. Then, add purchases. Punta tayo sa aking working paper. Ang purchases ko ay may total na 383,600. So, ito yung sa cost. Okay. Then, ang freight in. Yung freight in, ito yung bayad sa tracking. Sa pag-transport ng goods for sale from the supplier to may taxpayer. So, 22,000. Sa pag-compute natin ng purchases, i-add natin yung purchases and freight in. So,
total is 405,600. So, hindi makakarating sa atin yung product kapag hindi tayo nagbayad ng tracking. So, part siya ng ating purchases. So, add yan sa beginning inventory. Total cost of goods available for sale is 534,540. Yan yung pangbenta nating mga produkto. Kung ang ginagawa nating statement ay para sa April 30, para sa December 31 naman ng 2024, kailangan po tayong may inventory list. So, ito yung aking schedule of inventory. Pakita ko na, 178,780. So, cost of goods sold is computed as total cost of goods available for sale less ending inventory as of April 30. So, ang cost o puhunan ng mga nabentang produkto ay 355,760. Ready na tayong gumawa ng ating financial statements. Hindi na ako gumawa ng trial balance kasi sa aking working paper, balance naman na siya. So, confident na ako na balance. Wag lang magkamali sa pag-transfer. Una nating gagawin ay ang ating income statement. Check ko nga kung recording. Okay, recording naman. Matutuwa tong mga members ko kasi magkakaroon sila ng new video. So, ito na yung format. Kung gusto nyong makakuha ng format sa mga members ng tax tutorials for MSME, PM po kayo sa aking FB page at ibibigay ko po itong ating format ng financial statements. Dito usually, ang common na dito na title for the year ended dapat to For the year ended kung ang ginagawa natin ay financial statements para sa ating annual income tax return, December 31 dapat. For the year ended December 31, buti pumayag si ma'am na i-share natin sa inyo yung kanyang financial statements. For the year ended, yan tinuro ko lang. Ito kasi ay for 4 months operation only. Kailangan lang niya sa projected financial statements. So, ang total sales natin ay 491,534. So, balik tayo sa ating working paper. Ito siya, 491,534. Ang cost of goods sold, 355,760. Ito yung ating schedule, 355,760. Gross profit is computed as sales minus cost of goods sold. So, ang ating gross profit ay 135,774. Mayroon siyang gross profit margin na 28%. 28%. Medyo mababa daw. Yung 28% na sige, kailangan nating mag-adjust. Pero dahil sa kompetisyon, hindi rin makapagtaas ng presyo. Okay. Itong aking mga expenses, galing dito sa aking working paper. Okay. Ito yung gross sales, yung revenues. Then, yung purchases, ginamit natin sa pag-compute ng cost of goods sold, yung freight in. Rent expense, lipat natin yung rent expense, taxes and licenses, transportation and travel, light water, telephone and internet, fuel and oil. Yung drawing mamaya sa balance sheet. Supplies expense, salaries, contributions to government, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Okay. Then sa pag depreciate naman ng assets, kasi dapat may depreciation expense yung ating assets.
For the 4 months lang ng operation, ang ating depreciation expense ay explain ko pa yung depreciation. Paano nakuha? Yes. Yes. So, last year, na-acquire yung motor. So, ina-estimate natin na ang motor for delivery ay may useful life na 10 years. So, para mag-compute ng depreciation expense, i-divide lang siya sa 10 years dahil hindi kumpleto. February lang, no? So, 11 months lang siya. So, i-proportion lang natin siya for 11 months. So, 8,250 lang. Kung 1 year, 10 years. Kung 1 year depreciation is 9,000. Since, 11 months lang siya, 8,250 lang. So, ito yung sa sa accrual method din, na kung ano lang yung expense for the period, yun lang din yung ating i-charge dapat. So, ito for 11 months lang. So, na-expense natin to last year. Kaya nandito na siya sa accumulated depreciation. Kaya dito sa ating working paper, nandito na siya. May accumulated depreciation na siya. Okay. Sa year 2024 naman, or year 2024, ito yung ating depreciation, total na ng printer. Same lang din, ang printer is i-depreciate natin ng 5 years. Ngayon, itong depreciation natin for 2024 ay 4 months lang. Good for 4 months lang ito. Kung ano lang yung applicable for the period, yun lang yung ating i-charge as expense. So, ang ating sales ay for 4 months lang, dapat magmamatch siya sa expenses. Iyan yung matching principle natin. Sales for 4 months, then expenses for 4 months. Kaya kahit wala namang cash involved sa depreciation, kailangan natin siyang i-consider as expense. So, balik ako sa aking working paper. Depreciation expense. Tapos, i-negative ko siya dito sa accumulated depreciation. Magiging balance yan siya. Itong equipment natin at accumulated depreciation ay nag-a-appear yan siya sa balance sheet. Equal yan siya, yung equipment natin. Book value ng equipment natin, 86,000. Sa working paper natin, 86,000. So, tingnan natin kung balanse din siya ulit. Okay, balanse na siya. Balik tayo sa ating financial statements. So, depreciation expense for the year 2024 is 3,573 and 33 centavos. Fuel and oil, madali lang kasi kukunin na lang natin yung figures dito sa ating working paper. Light, water, and communication, rent expense, salaries expense, SSS Philippine Pag-ibig, store and office supplies, taxes and licenses, transportation, and travel. So, for 4 months, naka-incur tayo ng 91,911. I-minus natin yan sa ating gross profit. So, ang ating net profit for the period is 43,862 and 45 centavos. Tingnan natin kung ano yung net profit margin natin. Nasa 9%. Paano mo siya? 8.9. Paano mo? Is net profit for the period, i-divide sa gross sales. Sa sales natin. Net sales naman na to, no? Net of returns na ito. Mauuna yung... Ito naman, ang gross profit is gross profit divide sa sales. Yan, naka-formula siya, 28%. Pero pag nag-percent ka ng FS mo, disregard mo na lang yan. Kasama daw. Kasama na. Ang gross profit percentage? Pag nag-percent? Pati, basta pagkakailangan ng mas better daw na alam mo yung mga gross profit margin. So, gross profit margin natin is 28%. Tapos dun sa sa net profit margin natin is
5.92%. So magdagdag tayo siguro ng 5%. Oo, para makapag-project tayo. Conservative yun, di ba? Yung 5%. Pero manipis siya. Manipis. Ano bang ipo-project natin? 5% na increase sa net profit. Hindi, sa sales pala tayo Sa sales. Sa sales tayo. Oo, sige. Times 5%. Oh, sige. Okay. So, doon na tayo muna sa ating Tataas ba ang mga expenses? Hindi naman. Dahil sa inflation. Check natin ngayon. Kasi kailangan i-consider natin yung mga factors na nag-a-affect sa sa projection natin over 5 years. So, dito na tayo. Pag nagawa na natin yung ating income statement, punta na tayo dito sa ating statement of financial position. So, kung December to gagawin sa annual, ang ilalagay ko lang dito ha, nakapag December 31. Yan yung 31, 2024. Okay lang naman siguro na may background music tayo kasi hindi ko naman minimonetize doon sa sa members. Kasi nagsusupport nga sila eh. Si ma'am pala nagsupport to sa akin. Thank you. Kaya exclusive to sa mga members lang. Kung gusto mong marinig din yung boses mo habang nagsasalita, pwede kang mag-headset. Kaya lang, minsan, nadidelay ko kasi pakikinggan ko pa yung boses ko. Nung tinest ko yung live, so may delay siya. Tatapusin ko muna yung salita ko bago magtugtog. Pero may nanood ng live kagabi. Isa, nag-comment. So, okay na tayo. Dito na tayo sa sa statement of financial condition. Balik tayo dun sa aking working paper. Cash on hand. Ito na 67,595. Lipat ko lang siya sa FS ko. Inventory. Ito na yung ending inventory natin. Dito siya sa ending inventory. Okay, 178,780. Dapat may inventory list po yan ha, para magamit natin sa BIR. Inventory list. Kung gusto niyo po ng guide, PM na lang po sa akin sa FB page. May guide na ako ng inventory list. May format. Then may kung anong mga guide doon, anong memo ng BIR. Tapos may template, may sworn statement na. Kailangan mo yun kapag mag-itemize deduction, may balance sheet. May inventory sa balance sheet. Tapos, kapag BMBE, need yun kasi itemize tayo. Pero pag OSD, pag OSD, pwedeng schedules lang daw, sabi ng officer sa akin. Pwede naman kasing may financial statements, pero dun sa paggawa mo ng ITR, kung anong tax rate gagamitin mo, depende sa iyo kasi yung income statement ng 8% tsaka OSD, hindi na ino-audit. Ang ino-audit lang nila gross sales. Pero pag itemize, isa-isahin nila to. Every item dito sa yung income statement ay kanilang isa-isahin kung supported ba ng documents. To, lahat dito. Cost of goods sold, lalo na yung sa cost of goods sold dahil malaki ang portion nito. Kaya mahirap din mag-itemize deduction. Okay. Dito na tayo sa prepaid rent, total current assets, ang ating property and equipment, yun lang yung ating equipment, ito na, net na ng kanyang accumulated depreciation, kasi may schedules naman to So, gagawin mo to siya, isang schedule. Isang schedule yung cost of goods sold, isang schedule din tong equipment. O kaya gusto mo rin gawa ng schedules ng gross sales para sa presentation. Okay, total assets, current and non-current assets, 340,000. Bayad na tayo ng percentage
tax payable natin nung April. So, 0 na siya. Dito tayo sa capital. Capital na beginning capital natin. Dito sa ating working paper. 336,382. Wala nang additional investment for the year 2024. So, net profit for the period, nakakonect siya dito. So, 43,000. Kinuha natin siya sa income statement. Itong net profit. So, i-add yung net profit at saka yung beginning capital, total is 380,000. So, dito na, lumabas yung drawing, yung ginamit for personal expenses. Ang budget natin is 10,000. So, next time, pwede natin gamitin as salaries na rin. Kay husband na naka-declare as employee. Okay. So, need pa ng more effort para tumaas yung sales. Balanse na siya. Para mabalanse, check ng balance is total liabilities and equity. Assets. Balanse siya. So, tama yung accounting equation na ito. Ito, sa beginning capital natin. Itong beginning capital natin. Ang beginning capital. Ang beginning capital natin is cash, inventory, prepaid rent, equipment, net of accumulated depreciation. Total is 336,382. Minus yung accumulated depreciation. Mina-minus siya. Contra asset account siya. So, dito sa aking FS ay net of depreciation na siya. Kasi may schedule naman na tayo eh. Dito kasi pag nagpa-audit tayo, meron tayo nitong notes to financial statements. So, wish ko lang, umabot tayo doon. Tapos yung sales. So, after ng income statement ay balance sheet. Dito na tayo sa requirement. Statement of cash flows. Kung ang year-end ang ating ginagawan for the year ended, December 31, 2024. Ngayon, ito ay pang 4 months lang na operation. So, cash flows from operating activities. Net income or loss for the period. So, nakakonect siya dito sa net profit for the period. Then, add depreciation. Yung depreciation expense natin, dahil non-cash item siya, so kailangan natin siyang i-add sa net income. So, meron din tayong disbursements. Meron tayong increase in inventory. Ibig sabihin, nagbayad tayo sa suppliers. Ito. Increase in inventory or payment to suppliers. So, negative siya. Minus sa ating cash position. So, net cash flows from operating activities is negative 2,404. Mas marami tayong pinamili ngayon na na inventory siguro. Yes. Kasi nag-expect tayo ng more sales kaya kailangan natin mag-stock ng inventory. Cash flows from investing activities. Wala tayong mga investments. Wala din tayong loans na declared sa business. Personal loans meron. Pero hindi natin pwedeng ilagay dito. This is for business only. So, cash flows from financing activities. Yun nga. Kumuha tayo sa sa business natin ng drawing 40,000. Tama ba yung ko? From financing. Ito yung kinopyahan ko eh. Okay. So, net increase in cash, itotal lang itong tatlo. Itotal mo lang ito, yung cash from operating activities, from investing activities, and financing activities. So, negative 42,400. Ibig sabihin ng negative, disbursement siya, palabas, cash outflow. So, marami ka. From the business kasi, inilabas mo yung pera mo. Yung income natin is 47,000, di ba? 43,000.
plus yung depreciation. So, meron tayong cash inflow na 49,000. So, nagbili tayo ng karagdagang inventory, net cash outflow siya. Tapos, cash outflow din yung withdrawal from business. Kaya ang cash natin sa beginning, teka. Net increase in cash, no? Nakuha ko na. Net increase in cash, ito yon 40,000 plus, pinapakita ko lang ulit para klaro. Okay. So, outflow siya ng 42,404. 404. Okay. Then, cash beginning natin, tingnan natin. Cash beginning sa working paper natin is 110,000. Beginning ng cash na 110,000 less ng outflow natin. So, cash balance ng end natin is 67,595. Balance siya. Ito yung cash natin sa balance sheet natin. Ayan, 67. Okay? Okay, guys. Thank you so much sa pagsama sa amin ni Ma'am sa paggawa ng working paper namin at paggawa ng financial statements. So, kung meron po kayong tanong sa akin, pwede po kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Okay?